na. Hi. Here we go again, car vlog. Yeah, pero Kasusundo lang natin kay Emma. oo, so galing ako sa work, si Alwin din galing sa work, and then sinundo niya si Zion, tapos ako naman sinundo niya. And since ay may free time tayo after work and open pa ang registry, ayan, naisipan na namin na pumunta ngayon sa Mojo's Registry. Yan, mas malapit yun sa Chinook Mall area dahil kailangan na naming mag-update ng address sa driver's license. So alam ko, by rule talaga dapat at least 2 weeks ng pagkalipat mo, no, update mo na yung driver's license mo, kasi as of now yung old address pa rin namin yung nandun. Although meron tayong mga kakilala na ang tagal-tagal na hindi pa rin nag-change ng address. So I think nasa ano ba yun, $20 to $30 ba? Hindi ko maalala kasi nung nag-change tayo nun yung 2 years ago pa, kasi magdadalawang taon na tayo ngayon dito sa So magpapa-renew din ako ng validity, ayan, para isang bayaran na lang, kasi kapag hiniwalay mo yung update ng address tapos yung extension ng validity, baka ano pa yun, mas mahal, diba? So kung pwede na i-renew or i-extend yung driver's license natin, why not? Ayan, para mas makatipid. At hindi lang driver's license ang ipapa-update natin ngayon, pati yung ating Alberta Health Card. Ayan, finally, kasi i-update na natin yung status natin doon. So yan, ipasa lang daw namin yung needed documents sa kanila para ma-update nila, kasi yung validity rin nun nakatali sa aming PGWP. So para ma-extend yun to more years, ayan, so yan, magbibigay lang kami ng document na hinihingi nila. And yun lang naman, hopefully on that aspect walang bayad yun, kasi health card yan. Alam ko sa driver's license lang sila magpapabayad, pero yan, update namin kayo on that aspect. Yes, dito kasi guys sa Canada talaga, every time nalilipat ka ng bahay, so dapat kailangan mong i-update din yung mga ID mo. Oo, nakakailang lipat na tayo. Yun lang din yung problema, no, kapag lipat ka ng lipat ng bahay. Yes. Gastos ka rin ng gastos when it comes to registry. Sa banks naman, although walang bayad, pero hassle din kung kailangan mo pumunta sa branch ng bank mo. Pero kapag may option naman yan sa apps or online, pwede na, doon na lang. Para syempre, in case nagsisend pa sila ng hard copy ng documents, hindi ka pa paperless, mapunta na yon sa current address mo. Kasi guys, yung let's say, di ba, driver's license, no? Kaya kailangan namin magpalit ng address. But if ever lang na halimbawa guys, nagkaroon ako ng beating the red light or any violation. So dapat isi-send yun sa bahay mo. Paano kung lumipat ka, hindi ka nakapag-update? So hindi mo alam, meron ka na palang violation. And kapag hindi ka nagbayad, tataas ng tataas yung penalty mo. So maganda, updated yan. And otherwise, diba, hindi mo alam na ang dami na palang violation ni Alwin. Yes, kaya kailangan talaga i-update mo agad as soon as possible. So yan, malapit lang naman kami sa Mojo's Registry. Kaya ito na yung napili namin. At saka ang maganda, until 8 pa sila. Alam niyo naman dito, syempre kapag office hours, until 4 or 5 lang usually. Pero buti na lang tong registry na to. Pati yung sa Southland ay bukas ng until 8 PM or 9. Yeah. So, yan, kaya ito na yung napili namin. Alright, so update namin kayo sa kung anong mangyayari sa ating transaction. Alright guys, nandito na tayo sa Mojo's Registry. So ditong registry si Alwin nag-road test dati. Pero ako sa Riverbend. And yan, 6 PM na, maliwanag pa. Yes, Kanina, magdamag na umuulan. Oo nga, akala ko nga abutin hanggang gabi kasi sa apps nakalagay dire-diretso. Nag-update nga. Kapag refresh mo, minsan naiipod yung ulan. Yeah, pero susunod na mga araw ulan na naman. Okay. Uy, dala tayo ng cash kasi dyan, di ba? Cash or debit din ba? Oo, mas gusto nila. May additional pagka credit card. Ayan, but may cash naman ako barya-barya. Yeah. Alright, let's go. Ayan guys, natapos na rin tayo sa registry. Mga 10 minutes din tayo, no? Bilis lang. Walang pila guys. So pagdating namin kami na agad. Yes. Ang inasikaso, although marami lang talagang inasikaso sa amin. Unang-una yung Alberta Health Card. Nag-fill up lang kami ng form.
Tapos, sila na yung magsisend. Tapos, marireceive na lang namin yung card kasi chinek din namin yung replacement card. So, ipapadala na lang yon sa new address. So, pangalawa naman ay yung change address sa driver's license. So, siya na yung gumawa nun. And then, sinabay niya na rin yung renewal. In-extend niya pa ng 1 year. Yes. So, Yan, dapat kasi like 3 years to 5 years pero hindi pa dumadating ang ating card, yung mahiwagang card. And then, ano pa ba? Ay, ito yung registry ng car. oo, Hindi ko nga na-mention actually, yun eh. nawala rin sa isip ko yan. Yun nga pala, no? Parang, Oo. ayun, parang in-extend na rin Eto. nila. Na-renew na rin nila. Oo, so, So, 2026 pa. Expire, o tama, next year. So, hindi, tama rin naman at next year pa talaga. In-update lang talaga yung address. So, at least tama na lahat ng records natin. Ang natitira na lang ay yung mga banks, no? Yung mga Madali naman records, na yun kasi records. may sa apps naman pwede natin baguhin yun. Yes. Katulad dun sa akin, sa work ko, dun lang ako nag-change address sa apps namin. Yes. Yeah. So, ano pa, ang susunod na mga gagawin. So, marami pang iba. And, ang binayaran nga pala namin lahat-lahat dito ay $52. So, tig 26 kami ni Alwin dahil nga may renewal ng license for 1 year. Alright. So, mas mahal yata kapag mas maraming years eh. So, by bracket din yun. Ayan. Kaya, so far, ito lang naman. no? Yun Sa- naman dito oo. actually guys, sa ano. Pag magpapalit ka ng address, change ka ng ID. Kasi kasuhin ka, fill up lang ng form. Lalo na sa Alberta Health Card, yun, free yun. Antayin na lang namin yung card. Yes. Alright, so napag-desisyon na ni Alwin, yan na naman. Babalik kami sa Goodwill ngayon. Titingin-tingin lang ng ibang gamit. So, iniisip namin tingnan ay ang wall art. Yes. Kasi medyo mahal kapag alam nyo na masyadong brand new. So, titingin lang kami ng pwede pang magamit na wall art. Kasi nga alam namin na hindi talaga bagay na yung wall art na nilagay namin daw. So, I think, ay nilagay namin sa living room. So, I think yung nasa living room, ililipat ko na lang sa kwarto, no? Oo, Kaya para mas maliit. Yeah. And then, titingin kami ng pwedeng mabili sa Yeah, Goodwill. marami kasi magagandang mga frame doon. Yung Oo. mga design. Tsaka mura lang. Yan, kasi yung mga cabinets, nabili na namin yun sa IKEA tsaka sa Pag Walmart. mga ganon, doon tayo sa mga brand yun na. Oo. Yeah. Alright, so lakad muna tayo. Yes. So guys, ito quick look lang dito sa Goodwill. Ang daming pagpipili ang paintings. Hindi mo naman mahalata kung bago o luma yan. Pero syempre, yung babagay sa wall. Ayan. So tingin-tingin lang. Tingin ka. Basta si Zion, alam na yung toys area dito sa Goodwill. Kaya hindi na makalibot. So, you want toys? So, oo. Actually, mahal din. Tingnan nyo to. 35 to. Uy, ito ay... Baby, bakit mahal to? Tingnan mo, 500. Grabe, no? 50 off. O, 50 off ngayon yung white. So, 250 na lang, guys. Oh, siguro sikat to. Kind of boring. So, ito, magkano naman to? Maganda rin to, 50. 50. Ayun, Kaso blue eh. Diba? Hintayin mo kasi, mag-white. Mag-blue. oo, hindi siya 50 off. So, madami pang pwede pagpilian. May mga maliliit din. Ito, 10. Yung mga ganyan. 25. Pero kasi, sa akin yung simple lang. Hindi na yung mga makukulay. Ito naman, 25. Diba? Grabe yung 500 talaga. Nagulat ako. Ngayon ko lang nakita yun. Kasi ito, magkano ba to? Malaki din eh. Huwag mo sabihin 850 to. 85 lang yata. Patsi-patsi na yung ano. Feel ko 85 kasi may point na dyan. So, malaki na rin to. Tapos diba, parang somehow nature lang na abstract. And then ito, 30. So, wala pa akong makita. At least tingin-tingin lang. Kasi nasa 200, 300s na rin talaga to pag bibili kami ng bago. Tapos, iba pa syempre kapag ano yung ginamit pang paint, kaya siguro ganito kamahal to. Yan, diba? Ang ganda rin naman kasi tinan niyo yung pagkakapinta niya. Diba? Purong-puro. Ang ganda niyan. Kaya 500. So, 250 na lang.
May mga ano din dito, floor lamps, which is okay na tayo. Sa Walmart nakabili. And then, ito din yung mga tinitingnan ko pa. Pang decor lang. Yan. Nakakita ko sa Walmart din, pang decor sa table. Pero, tigto 30, tigpo 40. Diyos ko. Ganun pala. I-decor mo lang, ganun din kamahal. Pero ito, 25. Pero kasi hindi ako mahilig sa mga antique or whatever. Mga anito. Design. Diba? Ayan. So, kung creative kayo, I think marami kayong ideas na makikita. Ayan. Pero kami, hindi creative. Kaya maraming tingin muna bago i-select. Grabe naman to. Wood. Pang ano yata to? Siga. So, ayan. Eto decor rin pala. Gusto ko ng mga plants. Fake plants. Pang accent lang. Kano to? O, $8. Kasi sa IKEA, tumingin kami nasa 25. Depende rin sa height. Ito din maganda. Diba? Ano kaya to? Oh, 4 lang. Tapos, 50 off. 2 na lang. Pero ang mas gusto ko ito. Ayan. Mas gusto ko to. Kaya lang, $8. Sana makakita tayo ng white. Diba? White tag. Ito 4. Parang feel ko pwede na to. 4, diba? Malinis tingnan. I think I'll get this one. And then meron pa dito. Ayan, 4, 5. Ayan. Balik ko nga muna. Magde-decide muna pala ako. After ko makita lahat. Ayan, pang accent lang sa boring na side. Ito. Ano ba to? 5. Diba? Pero malikabok na. Ito 4. Tapos yung mga maliliit. Succulents. $1 lang. Diba? Ito 4. So, ito maganda rin to. Pero as is daw. Kasi madumi yung loob. Although maganda sa malayo. Ang ganun. So, maraming mga lalagyan. Ikaw na bahala maglagay ng mga plants. So, ayan, diba? Ito yung option. Dito kami sa Goodwill na malaki. Sa McLeod. Hindi yung malapit sa Chinook Mall. Ayan, ito mga office supplies eh. So, sa marami pa guys, may mga gamit ng kitchen. Ito, sa house din to eh. Parang maganda rin to. Naghanap ako ng pwede ilagay sa bathroom. Hindi pa pala nakapunta sa toys to. Ayan, ito pakita ko lang. Yan yung mga pwedeng ilagay. Kung creative kayo, mga ganyan. My kids drive me batty. Okay, o sige na nga, pagbigyan na natin si Zion. Ayan guys, no, nakalis na tayo sa Goodwill. Lumipot na rin kami sa Super Bean, sa Urban Wholesale. And that's it, kasi masyado na tayong gagabihin. May pasok pa tayo tomorrow. Yes. So ngayon, tingin-tingin lang muna kami. Hindi ako nakabili nung sinasabi kong plant sa Goodwill. Kasi gusto ko, may concept na ako ng paglalagyan. So, isipin ko pa. Pero marami pa talagang kailangan ayusin sa bahay. So, unti-unti lang yan. It will take time. Tsaka, yun pala guys, no, hindi rin talaga kami bumili kasi nga, ay, gusto lang namin mamasyal din talaga. Yun yung maganda lang pagka ganito yung schedule ko. Kasi pag umaga, after natin ng work, makakapasyal pa kami ni Emma. Unlike pagka night shift tayo. So, parang Thursday, Friday lang, no? Oo. So, ina-enjoy lang namin kung ano yung meron tayo. At least kapag sabay yung schedule namin, may time kami lumabas, bilhin yung kailangan bilhin. Ayun pala, dumaan rin tayo ng Dollarama. Oo. Yan, bumili ako na itong ano, Ito nabili namin. yung lock. Kadena. Ayan, nakalagay yung bicycle lock. Paano? Nagtingin kami sa Home Depot. Nasa $25. Mahal. Sabi ko, parang mahal yun ah. Tapos naalala nga namin,
Ito, meron sa Dollarama, $4 lang, $4.50. So, gagamitin namin to sa barbecue grill para matanggal na namin sa box. Yun yung binigay ng aming realtor na si Kuya Daniel. So, kasi nakastay lang nga siya dun sa dining area, kailangan na natin ilagay doon sa labas, diba? Para hindi na masikip sa loob. Kailangan natin lagyan to. Alam nyo na, baka nakawin, kaya... Yung kapitbahay namin meron din ganito. Pero parang yung isa, hindi lock parang tali-tali lang. So mas okay na yung lock mismo, yung may code, para mas safe. Kasi hindi mo rin masasabi, no, mamaya kinabukasan ay wala na yung barbecue grill mo. So yun lang guys, no? Pauwi na rin kami. So ang biyahe namin ay 15 minutes. Hindi naman ganun masyadong kalayuan. Although syempre lumayo ng konti. Pero tolerable naman kapag nakakotse. So kapag commute, ayan, doon tayo madadagdagan ng kalahating oras sa biyahe. Yan, yun lang muna guys, no? Maraming salamat sa pagsubaybay ninyo sa aming channel. I think for this week or next week ay makakapag-create na ako ng video regarding sa aming naging pathway. Alam ko, maraming nag-aabang dyan, pero yun nga, na-busy talaga tayo at nagkasakit tayo. So hopefully, ayan, masundan na natin ang details, yung pag-share about the pathway. O, tsaka may nagre-request pa yung sa French, no? Oo, yan. So, bago mag-take ng leave ang aking kasamahang si Sam, ayan, magbabakasyon kasi siya, ay maitanong ko na at ma-share na rin yung information about the French language sessions na meron siya ngayon. Alright, so I think hanggang dito na lang muna. We'll see you again on the next one. Peace!